Ito, dalawang out. Yan, dalawa. 4 channel ito eh. Ito lang muna yung dalawa yung gagamitin natin. Tapos yung input dito. Ayan. Ay, yung nakakabit dyan is yung sub natin. Basta Live Pro 12 and then NOC 12. Okay. Sana may audio na. Okay. Oh, ayan oh. Meron na. Eh, may signal siya oh. Tapos channel 2. Alright. Okay, working. Yun, for today's video, bali Class D. Ayun oh. Laihu, hindi ko mabasa yung pangalan, kung anong pangalan nito. Laihui Audio. Yan, model FLA16 na Class D na power amplifier, 4 channel. Yan, yung may-ari nito ay si Sir Adrian Boban ng Camarin. Okay, ang issue nito, walang power, pumuputok yung fuse. Kaya lang palit na sila ng fuse, ay pumuputok pa rin. Ayan. Yung ito, may kwento ko muna. Yung unit na ito, isa ito sa nabili nila sa may, ano ba tawag yan? Sa may Music Manila. Nung last day ng Music Manila, eh, yung mga chikwa doon, yung ibang mga unit nila, binenta nila ng mura. Ayan. And then, nagka-problema lang naman ito dahil wala daw EBR si sir. Ito yung isang problema sa ganitong klaseng unit. Kailangan stable yung voltahe. Pag wala kang EBR, medyo delikado. Nawalan daw ng kuryente. Tapos pagbalik, ayun na, nawala na ng power siya. And then kahit anong palit nila ng fuse is puputok yung fuse. Na kapag ganun ng problema, sigurado, tapos yung power supply. Ayun, bali binuksan ko na ito. Ayan, binuksan ko na yun kasi chinik up ko namin kanina nung dinala rito sa akin. Ayan, Class D. Ayan. Ito yung power supply niya. Ayun, bali ito yung mission natin for today's video na sana magawa natin kasi alam naman ng lahat na kapag Class D or mga ganitong klaseng unit ay mahirap siya gawin. Mahirap. Kasi alam nyo kung bakit. Ito pa lang oh, pag baklas pa lang ito, buo mo siyang babaklasin. Hindi pwedeng baklas na yung power supply lang baklasin mo or channel 1, channel 2. Hindi, buong board mo siya babaklasin. Yan. Ganito siya ka-hassle kapag i-repair mo. Sana kakayanin natin gawin. Ayun, bago natin simulan to, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channels. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ngayon, simulan na natin. Bali, maklasing ko muna itong power supply. Hindi power supply, buong board pala kasi hindi siya hiwalay oh. Ayan, wag na natin i-try ito na lagyan ng fuse pa kasi magiging magiging cause lang ng lalong pagkasira niya or lumala yung sira. Basta diretso na lang tayo pasada rito. Eto na, natanggal ko na yung mga board. Tornilyo pa lang, panalo. Ang dami. Ayan oh, tornilyo niya, ang dami oh. Ayan, niwalay, tinanggal ko pa pala dito yung sabi ko na dapat din na pala binaklas to. Si putol rin pala ito. Pero okay lang, nabaklas na eh. And then ito na yung kabuuan ng board. Yan, yung dalawang channel nakasama rito, dalawang channel, channel 1 or isang channel, and then ito yung power supply niya. Dahil may shorted to dito, malamang magbabaklas tayo dito sa may itong heatsink na to. Mga MOSFET ilalim nito o MOSFET or IGBT. Minsan ang nakalagay dito is IGBT or MOSFET, dalawa lang yan. Ngayon kailangan natin baklasin ito sa tornilyo ito sa ilalim. And then para ma-check natin kung ano yung pinanggalingan ng shorted kasi may shorted, pumuputok yung fuse. Okay, bali baklasin ko muna itong mga tornilyo and then yung heatsink niya para ma-check natin yung MOSFET or IGBT na nakalagay dyan. Baklas ko na yung heatsink. Ito yung pinaka-heatsink nya oh. Maliit lang kasi, tapos parang walang pan na nakatutok din. Shorted dito, IGBT. Value niyan, ito nilista ko na oh, K75B60D1.
Yan, IGBT siya. Tapos, itong diode parang shorted or di ko la alam dahil nga dito siguro kaya nagka-short ito. Kailangan matanggal mo na ito. Tanggalin mo na itong IGBT na to para ma-check yung iba kung nagka-short to dahil dito lang. Itong dalawa, parang na-check ko eh. Parang buo naman. Tingnan natin. Anong value nito? Humospit ito. Parang parehas lang. Parang parehas lang. Parang buo itong dalawa. Itong isa, shorted. Tapos ito, parang ka-short. Ito, ko sa inyo. Pakita ko sa inyo or parinig ko sa inyo yung tester na nagbabaser. Ito, nakabaser mode tayo. Yan. Pakinggan nyo na lang yung tunog. Dito, yan o. Yan, short. Short to. Tapos dito, shorted din to. Dito. Parang buo naman ito eh. Parang buo naman. Yan, kailangan baklasin ko muna ito. Itong isa yung pinaka-shorted na to. And then mag-double check ulit tayo. So ngayon stay tuned lang kayo. Baklasin ko muna itong isa. And then para malaman kung sira din ito. Tanggal ko na yung nakalagay rito na IGBT. And then pati dito, yung diode talaga ito. Pero shorted eh. Nung tinanggal ko ito, nawala na rin yung pinaka-short dito. Ito. Yung dalawa na to. Itong isa, halos hindi ko makita yung numero. Magnifying na lang natin to. Tapos ito yung isa. Yan yung value nyo. Yan, kitang-kita oh. Short ito. Sana walang tinamaan sa may secondary. Oh, yan, shorted oh. Ito, ganun din. Ito. Yan, ngayon, dahil wala tayong pamalit nito, balikan ko na lang kayo kapag nakabili na tayo ng parts or naka-order na tayo ng parts. Ayun, stay tuned lang kayo, balikan ko kayo. Guys, bali, dumating na. Pang ilang araw na pag-aantay bago natin ituloy yung gawa natin dito sa may ano bang brand ito? Kalimutan ko na. Letyu Audio. Lehoy Audio. Bukid na Mount Everest to. Bali dumating na yung mga parts. Ito yung IGBT nya. Oy, sana ba? Laglag pa. Ay hindi, IGBT. Ito, fast recovery diode ito. Ang problema sa may fast recovery diode nya, ito Y3 nakalagay oh. Y3 ba to? Y8, Y3. Ano? Kapag i-search mo to, hindi mo alam kung anong value. Ang hirap kahit sa Google, walang may rekomenda si Google kung anong value nito. Kaya ginawa ko, hinulaan ko na lang. Mas mataas na, nasa around 50 yata to. 50 ampere. Sa mataas din. Kumbaga binis ko lang to dito, binis ko lang sa may itong fast recovery diode, binis ko lang dito sa may IGBT nya. IGBT nito is 75 ampere oh. Taas, di ba? Yan, mataas. Sana umubra. Ayan, dumating. Bali tagdadalawa para in case na sumablay may reserba pa. Ayan, medyo may kamahalan. Ito, wala kasi itong Y3 lang nakalagay. Pambira naman tong mga nachi na to. Tapos ito naman, okay dito, may value na nakalagay. Ngayon, kinabit ko na. Para hindi na tayo matagalan in case na gumana na. Hindi na kayo matagalan sa kakapasilip ng video natin. Ito yung fast recovery diode. Ito yung IGBT na pinalitan natin. And then nag-check na ako all over. Taas baba is wala naman na akong makitang may problema. Na-check ko na may mga diode na yan. Okay naman na. Kasi nangangamba nga ako eh. Sabi ko, kailangan i-double check muna. Lahat ng mga pwedeng suyurin dyan, baka mamaya may short pa is madisgrasya lang ulit. Sayang yung pagbili natin. So ngayon, ibabalik ko muna. Ibabalik ko muna to sa may casing. Ay hindi, heatsink pala. Heatsink. Ito. Yung isang Mika nadurog na para dito sa may IGBT. Nadurog. Nagpalit na lang ako ng Mika na yung fiber. Ayan.
So ngayon, balik ko lang muna ito para matest natin. Mahirap na walang heatsink yan. Mabilis uminit yan eh. So ngayon, stay tuned lang kayo. Babalik ko lang muna itong heatsink. Binalik ko na yung board. Bali, ang binalik natin ay ito lang muna sa may on-off ito eh. Ito, naka-on pala to. Off muna natin. Tapos, dito lang muna. Yung fuse niyan, bumigay yan. Ang nilagay ko dyan is 20 ampere. Ano ba nakalagay na amperahe dyan? Nung dinala kasi ito dito sa akin, wala tong fuse eh. Kasi lagi daw mo, bumibigay. Ngayon, and the rest dyan, ito, hindi ko muna binalik yung mga sakit. Pakikis may problema pa eh, hindi ito madadamay oh. Ito sa dulo. Yung ito, kasama yan. So ngayon, on nga natin. Tapos, dito natin. Hindi naman umilaw dun. Ayun oh. May power siya. Umiilaw. Ano yan? Umiilaw dyan. Umiilaw dito. Umiilaw na lahat. O yan. Ano na lang kaya kulang dito? Okay. Pwede na siguro yan. Babalik muna natin yung ibang kable para malaman natin kung mandar yung pan or ano pa. Hindi natin makita eh, walang indicator. Pero yung mga ilaw is gumagana. Maaring working na ito. Sana working. Ayun oh, may ilaw pa siya oh. Yan. Ayun, ibabalik ko lang muna yung mga pinagtatanggal ko. Tulad nito, tinanggal ko to, pinutol ko. Babalik ko lang muna. And then lahat ng sakit ibabalik natin para malaman natin kung okay na siya or may problema pa na iba. Sana okay na. Naibalik ko na yung mga board ito. Yan, tornilyo ko na, daming tornilyo. Hindi pa naman lahat na ibalik ng tornilyo. Yung mga importante lang. Lahat ng sakit, ito binalik ko na. Ayan, double check natin. Okay. Kabalik na ito. Ayun, naka-plug in na, bahala na si Batman. Okay. Ilaw na siya oh. O yan, nag-active na siya. Magkaka-audio na kaya ito? Power. Okay na. Ngayon, ang gagawin natin dito ay umilaw na lahat. Umilaw dito. Yung fan, umaandar. Okay, double check natin. Maandar to, maandar. Lalakas lang yung fan na yan kapag may signal eh. Okay, maglagay tayo ng speaker. Tingnan natin kung may audio na ito. Kailangan maglagay lang ako ng speaker, pero may improvement na siya kasi nagkaroon siya ng nag-active na lahat eh oh. Naka-active na lahat. Wala naman naka-clip oh. So ngayon, lagay lang muna ako ng speaker and then audio source. Tingnan natin, sana magka-audio na. So ngayon guys, bali eto na, naglagay na ako ng speaker. Ito, dalawang out. Yan, dalawa. 4 channel ito eh. Ito lang muna yung dalawa yung gagamitin natin. Tapos yung input dito. Yan. Yung nakakabit dyan is yung sub natin. Tingin ko parang tag-isa na lang gumagana dyan eh. Kasi nahila nung nakaraan yung wire. Basta Live Pro 12 and then NOC 12. Okay. Sana may audio na. Okay. Play natin tong laptop natin kasi yung cellphone natin isa ginagamit natin pang live. Okay. Oh, ayan oh. Meron na. May signal siya oh. Tapos channel 2. Or right. Okay, working. Mandar oh. Okay. Goods na, may audio na siya. Okay na, working na. Ang next na gagawin natin ay ito, lipat natin yung dalawang speaker. Lipat natin dito sa may kabilang side ulit. Tapos yung audio input, lipat natin. Teka lang. Okay, nailipat ko na yung terminal natin. Dito na ulit sa may kabila. Tapos, baliktad eh. Yung dito na side,
dito yung control niya. Tapos yung dito na side, dito yung control niya. Okay. Yan na natin yan. Importante gumagana. Okay. Yun, nawala na yung protect niya. Yung ilaw pala na dalawa dyan, para pala sa may protect yan. Yan Okay. Okay na, goods na. Yan, para okay na, back to normal na. Bali, ang kulang na lang ay ikumpletuhin na lang natin yung tornilyo nito. Kumpletuhin na lang lahat ng tornilyo. And then yun na, takip na lang. Okay naman na may audio na siya. Tsamba lang tayo. Okay, Sir Adrian Buban ng Bagong Silang ba or ng Baliches? Bali, okay na yung abang brand to. Lihoy Audio. Lihoy Audio, wala parang flashlight yung okay. Yan Lihoy Audio na 4 channel na class D na amplifier mo. Ito model niya FLA 16. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, sir. And then promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Bali, ibababad ko na lang ito, obserbahan ko na lang bago natin siya takpan. Ingat, God bless, and then peace atin lahat.